Update muna tayo sa paghahanda ng Philippine government ng Administrasyong Marcos dito ho sa El Nino phenomenon at typhoon season na rin po sa Pilipinas. Kasama ho natin magkakabombo ang Administrator ng National Food Authority, si Dr. Larry Lacson. Magandang araw ho sa inyo. Magandang umaga. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Dr. Lacson, sir. Hi, magandang umaga at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Opo, si Bombo Genesis at Bombo Jaira ho ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa ating 32 stations nationwide, sir. Unahin ko po yung pong paghahanda ng National Food Authority dito ho sa El Nino phenomenon. I understand na ang buong Department of Agriculture ang nakatutok ko dito, pero sa part po ng National Food Authority, bilang nagme-maintain sa atin pong buffer stock sa bigas, ano pong mga preparations niyo dito, sir? Well, ang preparations natin yan, unang-una sa Buffer Stocking Agency, we're just making sure na lahat ng ating mga struktura, warehouses are ready kung sakaling malalakas ang mga bagyo or kung sakaling kailanganin ng maraming imbakan. No? Kiniklear natin yan at inasaayos. Pangalawa, nag-aanda rin tayo sa susunod na anihan na kung sakaling kailangan ng ating magsasaka ng pagbebentahan ng mga palay, meron silang mapupuntahan na National Food Authority. At the same time, price support sa ating mga magsasaka. Magandang presyo para sa kanilang mga ani. Yun ang ating mandato at pinaghahandaan dahil nga dito sa El Nino at posibleng La Nina na rin. Mm-mm. Doon ho sa sinasabi ho ninyong support sa mga farmers, mga magsasaka ho natin ngayong taon, mga gaano ho ba kalaki yung bulto, yung volume na inyo pong target na ma-procure sa kanila, sir? Sa ngayon, ang target natin sa itong remainder of the year, at least sana mga 500,000 metric tons, to a maximum of 925,000 metric tons. Sana mabili natin. Pero ngayong inaasahan natin. Pero Yes, ngayong yes. particular na season, sir, gaano kalaki yung bulto or gaano kalaki yung percentage nito sa kabuang procurement for this year? Normally ang wet season is roughly 60% ng volume diyan natin kinukuha. So itong remainder of the year, mga 500,000 metric tons of palay ang gusto nating mabili. Minimum. Okay. Doon ho sa sir, doon ho sa target ho natin ng mga procurement, so far medyo okay naman na as of July 17. Okay naman na po yung volume na na-procure ho natin so far. Well, itong first half, hindi ganun karami ang ating nabili kasi nga itong anihan ng itong summer, medyo napakataas ng presyo ng palay. Hindi muna tayo sumabay sa mga private traders. Sumabay na lang tayo mga parting April, May. So nakabili naman tayo ng mga 1.6 million bags of palay dun sa period na yon, or roughly 80,000 metric tons of palay. Hahabol tayo ngayon na next harvest, taniman ngayon, ang harvest niya mga September, late September, October, November. Magiging mas aggressive tayo, kaya nga yung presyo medyo itinataas natin dito sa coming harvest season. Okay. Bombo Jai, with your follow-up kay Dr. Lacson. Yeah, sir, since nagkaroon na ng epekto yung Middle East war sa Philippine agriculture, may aasahan ba ang ating mga farmers na possible increase sa buying price ng National Food Authority? Yes, so actually, bago pa man magtaniman, sinabi na natin, ang tuyong malinis at tuyong palay, bibilhin natin 27, 26, ganyan, mataas na presyo na yan. At yun nga, inanunsyo ni Secretary Kiko, inutusan tayo na yung fresh palay, bilhin ng 21 pesos per kilo. So, malaking bagay ito para makatulong sa ating mga magsasaka na umiinda, ngayon, dumadaing sa presyo ng fertilizer at ng crudo na ginagamit sa pagsasaka. Maliban dito sa El Nino, sir, panahon na rin ng tag-ulan. So, kumusta naman yung warehouse ng National Food Authority, lalo yung mga may mga history ng binabaha?
Well, ano naman yan, year in, year out, bago tayo magtagulan na naghahanda ang ating mga lahat ng warehouses, nire-repair, chine-check, at doble pa dyan, ano, bago mag-tag-ulan o pag may paparating na bagyo, tinatakpan pa ng lona, no, ang ating mga stocks ng palay at bigas. Maliban pa doon sa mga alam natin, mangilan-ngilan na binabaha ng mga warehouses, hangga't maaari hindi natin nilalagyan yon or kung kinakailangan lagyan, nilalagyan natin ng sapin na paleta para sa gayon, bahain man ng kaunti, ay hindi masisira o mababasa ang ating mga stocks. Sir, may we know din po ba na may mga lugar sa ating bansa na itinuturing na high risk pagdating sa rice supply? High risk natin, definitely yung ating mga geographically isolated areas na madalas tinatamaan ng bagyo, yan sa may Aurora, sa may Kasiguran, ano? Isa yan. Of course, yung usual path ng mga bagyo, high risk areas yan, no? And at this itinatawag namin medyo low ang volume ng stocks natin because of the geographical location, katulad ng sa Barm, no, sa Basilan, Tawi-Tawi, Holo, Sulu, no. Yan, medyo tinatawag nating high risk in the sense na ang stocks diyan medyo ang hirap magdala, no, at wala silang masyadong produksyon ng palay diyan. And kanina napag-usapan natin yung target procurement no ng National Food Authority before the year ends. Na-mention mo kanina maybe September or October. With the threat nitong El Nino and typhoon season, how sure are we na maabot talaga natin sa specific day or month na ito yung target procurement natin, sir? Actually, kung pinag-uusapan natin ay volume, basta't ma-free up lang natin ang enough warehouses natin na makapag-renta pa tayo ng mga private warehouses, kayang-kayang ma-attain yung target. Kasi ganito yun, no? Out of the total production ng Pilipinas, ang NFA kaya niya lang bilhin nasa 5%. No? Ngayon, kung dadagdagan ng pondo, of which yun ang sinabi ng DA, baka makaabot tayo ng mga 8 or 9% ng production. So, meaning, ganun lang kaliit ang kinukuha natin sa pinoproduce ng ating mga magsasaka. So, hindi natin nakikitang hindi kakayanin yon. Ang magiging challenge diyan ay yung paglalagyan ng palay. Kanya tayo ngayon pa lang, naghahanap na ng mga private warehouses na pwedeng rentahan. And at the same time, pini-pre up natin ang ating mga bodega, binibenta natin ang sa 20 pesos, 20 bigas meron na, and at the same time nagpapa-auction tayo ng mga aging rice na, so that lahat itong mga bodega natin siguro at least mga 20% na lang ang laman bago pa tayo mag-anihan. Okay, that's good, sir. Babujen? Sir, susugan ko lamang yung question ni Bumbujay kanina, no, doon sa posibleng pagtaas ng buying price ho natin. Yung pagtaas na nababanggit ninyo kanina, na inanunsyo po dati ni Secretary Laurel, ano to, specific para lang ngayong season so far? So far, for this season pa lang yan, no? But as you know, ang NSA may programa na tinatawag natin pricers, no? Yung flexible pricing mula 17 hanggang 30 pesos. Pwede namin i-adjust yung presyo ng palay. Depende sa sitwasyon ng ating magsasaka at ng ating merkado. So, para sa ngayon, yung tanong mo, sa ngayon, yun pa lang yun. Yun yung in-announce ni Secretary. Pero, with the budget na meron po ang Department of Agriculture, there is a possibility na tuloy-tuloy na po ito kung sakali man lang na, para ma-maintain man lang, kahit pa paano yung eagerness ng ating mga farmers, sir. Yes, with that fund, I think we have sufficient fund na yung mula sa aming pondo at sa pondo ng DA, sufficient yan para masustain yung ganung presyo. Okay. Thank you so much for joining us, Dr. Larry Lacson, sir. Ingat-ingat po kayo. Thank you, sir. Walang anuman at maraming salamat po. Ang Administrator ng National Food Authority, si Dr. Larry Lacson, mga kabombo. Ito hong paghahanda ng kasalukuyang administrasyon dito ho sa El Nino na sinasabing magtatagal hanggang sa end of the year or even magtatagal pa sa susunod na unang quarter ng susunod na taon.